proposisyon. Nakuha natin ang tungkol sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa, sa mga bansang maunlad at bansang mapaunlad. At doon sa pakikipag-ugnayan, nakuha natin ang kabutihang dulot nito. Kinuha natin ang tungkol sa kakailangan ng ating bansa na tayo rin ay para rin tayong umunlad ay ang makabagong teknolohiya. Ito ang kailangan natin. Makabagong teknolohiya. Sa makabagong teknolohiya, kabilang na dito ang cellphone, laptop, computer, internet, at iba pang mga gadget na kung saan nakuha natin ang kanilang magandang dulot. Meron ring nakuha natin na kung saan nagamit sa kasamaan. Kaya ngayon, umabot tayo sa dako ng ating classroom. Simple debate. Na ang paksa natin magkaroon ng kasagutan na ang cellphone at iba pang gadget ay ipagbabawal sa paaralan. Sa ating simpleng debate, ito ang mga pamamaraan natin. Bawat magsasalita, sa bawat magkabilang panig, sa positive side at negative side, meron silang tig-3 minuto na magsasalita. 3 mahalagang punto lang ang kanilang banggitin para sa kanilang katayuan. Tandaan, 3 minuto. Meron tayong timekeeper. Nandito siya, si Joseph. At pag tutunog ang bell, ibig sabihin, 1 minuto na lang ang nalalabi sa kanyang pagsasalita. Sa pangalawang pagkakataon na tutunog na ang bell, ibig sabihin, tapos na ang 3 minuto. Maliwanag? Okay. Next, ang mga kasamahan naman ninyo na nandito sa klase na hindi kabilang sa 2 grupong magkipagtunggali. Ang gagawin ninyo, mag-take note lamang kayo kung base ito sa inyong narinig sa bawat magsasalita, kung kayo ba sang-ayon sa kanyang mga binanggit na mga dahilan, o kumukontra ka ba. Ibig sabihin, mayroon ka rin kinatatayuang panig. Mamaya, kukuha ako, pagkatapos ng 2 grupo na magsasalita, kukuha ako sa inyo mula 3 hanggang 5 na silang magpapahayag din sa kanilang mga opinyon. Kung sila ba'y sang-ayon o sila ba'y sumasalungat. Okay? Maliwanag? So, kailangan meron kayong take note. Yung hindi naman matawag dahil makapos na tayo sa oras, ang inyong mga papel lang na naisulat, maaring mga tanong o maaring sumusuporta sa isang grupo, kukunin ko yan pagkatapos. Maliwanag? Okay. Handa na ba ang bawat grupo? May katanungan pa ba? Sino sa inyo dito may tanong? Wala na? Malinaw na? Okay. So, mayroon tayo ditong chairman ng ating debate. Siya ay si Sandara Doko. Okay? Magandang umaga sa ating lahat. Sa kalawak ng debate nito, sa 2 panig na magkakatugali, ang proposisyon at oposisyon. At kay Zero Ori Consinsino na ating guro at higit sa lahat ang mga lupon ng inapalan. Magandang umaga ulit. Ako nga po pala si Sandara Daryl C. Doko, ang chairman ng debate nito. Bago ko muna tatawagin ang 2 panig na magdedebate, ipapakilala ko muna ang ating mga lupon ng inapalan. Ma'am Jocelyn T. Oryo, OIC for the month of February. Ma'am Wilson Maginto,
our guidance counselor. At si Ma'am Bolo Dinagutan, Graduate Advisor, Science Coordinator. Ipapakilala ko naman ngayon ang panig ng proposisyon. Sa pagtawag ko sa inyong pangalan, mangyari lang po, uupo kayo sa inyong upuan. At sa kabilang panig naman po, uupo din kayo sa inyong upuan. May Metante, Mary Lindahe, Seven Alonzo, Baby May Tiñas, Nicole Cinco, at Deo J. Gida. At ang kanilang piniling tagapayo ay si Ma'am Michelo B. Lau. Ipapakilala ko naman ang pangalawang panig, ang oposisyon. Karen Marcos, Kailay Cadivina Gracia, French Twinkle Manili, Gwen Missy Requirement, Richard Major Sinabre, at Sherry Jane Macaraeg. At ang kanilang din pinili na tagapayo ay si Ma'am May Flor Galiano. At ang timekeeper natin, John Michael Cusit. Ang tema natin ngayon ay magkaroon ba ng kasagutan na dapat bang ipagbawal ang paggamit ng cellphone o iba pang gadget sa paaralan. Tatawagin ko na ang unang magsasalita sa proposisyon, May Metante. Palakpakan natin siya. Magandang umaga sa lahat, sa ating katunggali, sa ating inampalan, sa ating kagrupo, at sa ating guro na si Sir Raul A. Constantino. Inuulit ko po, magandang umaga. Ako nga pala si May Pimitante, tumatayo sa panig ng proposisyon. Ang pagsapon natin ngayon ay bigyang kasagutan na ang cellphone at iba pang gadgets ay ipagbawal sa paaralan. Bakit ipagbabawal ang cellphone at iba't ibang gadgets sa paaralan? Bakit ba? Isa ako sa hindi sang-ayon na ipagbabawal ito. Dahil una na ay nakakasira ito sa pag-aaral. Ang mga laro na ito ay nakakasira at nakaka-addict kagaya ng Clash of Clans, Clash of the Lords, Minecraft at iba pa. Ang mga grado nyo ay bababa pa dahil dito. Mahihilo ka sa kakatutok nito o kaya naman sasakit ang mga mata mo. At pwede ito mapasahan ng malalaswang palabas kagaya ng mga malalaswang palabas. Kaya naman, sa kakatitik mo, makakasabi ka na ng hindi kaya-aya salita kung tawagin ay badword. At kung uutusan ka naman na maliit na bagay, tatamarin kang kukunin yon. Pangalawa, nasasayang mo ang iyong oras, pera at panahon sa pamilya. Di lang oras at pera ang sinasayang mo, panahon sa pamilya rin. Halos makakalimot ka na kumain dahil naaadik ka na dito. Kung adik ka na dito, pabalik-balik ka na kagabit nito. Di ka na papasok sa paaralan dahil sa internet cafe na. At ang katatlo, ang pinakamasamang na idudulot nito sa atin, nakakasama sa katawan o nagdudulot ng sakit, kagaya ng pagkakalimot ng oras sa pagkain, pagkakasira ng iyong mata sa kakatuto. Sa gadgets, maaaring masira ang iyong mata dahil sa radiation na dala nito. Kaya buto na kayo sa amin, sa punahiwag dahil. Yun ang po at maraming salamat. At ang unang magsasalita sa oposisyon, Karen Marcos. Palakpakan natin siya. Magandang umaga po sa ating lahat, sa kapwa ko kamag-aral, kay Ginoong Raul Constantino at higit sa lahat sa lupo ng inampalan. Magandang umaga. Ako nga po pala si Karen B. Marcos, ang tumatayong unang tagapagsalita ng panig ng oposisyon. Ang paggawin ito kagamitan sa pagtuturo at pag-aaral. Leksyon sa panig ng mga guro, sa panig maunawaan ang leksyon. Kung ang gamit ng mga guro, paminsan-minsan ang gadget. Kasi kung palagi na lang sulat at lecture ang mga guro, boring naman, di ba? Sa halip po, gawin na naman natin dito kagamitan sa pagtuturo at pag-aaral. Pangalawa, ngayong taong ito, maraming kabataan ang magtatapos ng high school. At marami rin kabataan ang kukuha ng kursong IT, Information Technology. At sa kanilang pag-aaral, dapat na teknolohiya, yan ang computer.
Pangatlo, kung may mangyayaring nagawa dito sa ating paaralan o sa iba pang paaralan at hindi na talaga kaya solusyonan ng kahit na sino pang guro dito sa ating paaralan, sino na ba talaga ang ating kailangan? Di ba pulis? At ano naman ang ating gagamitin para makapunta sa sila dito? Di ba cellphone? Kaya ang cellphone ay ginawa lang para sa kabutihan. Depende lang ito sa mga tao gamit ito sa kasamaan. Kaya boto na kayo sa amin. Cellphone ay panatilihin. Kaya dito sa paaralan, cellphone panatilihin. Dapat maraming salamat. Wala. Tatawagin ko naman ang pangalawang magsasalita sa proposisyon. Neri Rendaye. Palakpakan natin siya. Magandang umaga sa ating lahat. Sa aking katunggali, sa lubong ng inampalan, sa aking guro at sa aming grupo at sa aking guro si Sarah Audi Gudiseno. Ako po si Mary Rinday, tumatayo sa panig ng proposisyon. Sa ating paksang pagdiriwatian ay bigyang kasagutan na ang cellphone o iba pang gadget ay pagbabawal sa paaralan. Ako po ay sumasang-ayon sa tatlong dahilan. Una, nakakabubad ng ka-addict para sa iba o nagpagbabawal ng iyong mata. Ang mga ipina-future na nakakaprograma dito gaya ng game, Facebook at iba pang nakaka-addict. Mawawalan ng iyong oras sa pag-aaral. Dalawa, gayon pa man hindi sa lahat ng oras ay nakatutulong ang mga ito. Minsan dapat sundin at isa na dito ang pagbabawal ng cellphone habang nagtuturo ng leksyon ang guro. Dapat nakikinig tayong lahat sa ating guro. Tatlo, magdudulot ito ng sama ng katawan, nakasisira sa ating mata at nahihilo tayo. Dahil na-addict na sila sa kanilang nilalaro, sa katitigil nito maaaring maapektuhan ng radiasyon ng ating mata ayon sa pag-aaral ng eksperto. Yan lang po ang aking masasabi. Maraming salamat. Tatawagin ko naman ang pangalawang magsasalita sa oposisyon, kay Laika de Vinagracia. Palagpakan natin siya. Magandang araw sa ating lahat, sa ating lupo ng inampalan, sa ating tayong keeper, at sa ibilang panig ng oposisyon. At lalong-lalo na sa ating guro sa debating ito na si Raul, na si Ginoong Raul C. Cosensino. Uulitin ko po, magandang araw. Ako po pala si Kailika C. de Vinagracia, ang pangalawang tagapagsalita ng panig ng oposisyon. Ang pagsapo natin ngayon ay mabigyan ng kasagutan na dapat bang ipagbawal ang cellphone sa ating paaralan. Ito po ang tatlo kong rason. Una, napapadali ang pagkatuto sa leksyon. Ang cellphone ay uso ngayon. Marami o halos lahat ng mga bata ang mayroon nito. Pero ang cellphone ay hindi dapat ipagbabawal sa ating paaralan. Dahil ang cellphone ang dahilan bakit napapadali ang pagkatuto natin sa ating mga aralin at sa ating mga assignment. Di ba dahil sa mga gadgets na ito? Kung ganoon, bakit pagbabawal? Pangalawa, ang cellphone ay nakakatulong sa ating paaralan. Kagaya ng mayroon tayong maiwan sa bahay at ang naiwan mo ay kailangan. Pwede ka makitext sa iyong kaklase at i-text mo kung sinong nasa inyong bahay. At kapag natanggap na niya ang text mo, ay pwede na niya ihatid sa iyo kung ano ang iyong kailangan. Pangatlo, gawing kagamitan sa pag-aaral ang cellphone ay nakakatulong sa pagkuha ng impormasyon at iba pang ebidensya. Kagaya ng mga kailangan i-research sa internet, tapos ang na-research mo ay hindi sang-ayon ang guro sa iyo. Paano mo itong papatunayan? Kukuha ka ng video sa internet gamit ang cellphone at ipapakita mo sa inyong guro. Di ba kapag walang cellphone sa paaralan, hindi ito lahat magagawa. Kaya dapat lang hindi pagbawal ang cellphone sa paaralan. Kaya panig na kayo sa amin at ipapanatili ang cellphone sa paaralan. Yun lang po. Maraming salamat.
At ang pangatlong magsasalita sa proposisyon is Steven Alonzo. Palakpakan natin siya. Magandang umaga po sa lahat. Sa lupon na inampalan, sa aking kagrupo at sa aming katunggali. Ako nga pala si Steven Alonso, tumatayo sa panig ng proposisyon. Una, nakapababa ng iyong mga grade. Ang sanhi ng paggamit ng cellphone sa loob ng klase ay hindi mo na maintindihan ang mga lecture at hindi ka na rin nakikinig sa iyong guro. Kaya ang bunga nito ay pagbaba ng iyong mga grade. Gusto mo ba yung hindi ka makabasa? Kaya dapat ating pambawal to. Pangalawa, magamit ito sa cheating tuwing exam. Kasabay ng pagbukas ng klase noong June 4, 2016, ipinaalala ng Department of Education o DepEd sa mga estudyante na mahigpit na pinagbabawal sa loob ng silid-aralan ang paggamit ng cellphone at cellular phone o cellphone. Noong July 4, 2014, sa impormasyon na nakalap ng balita, inilabas ng DepEd ay ang DepEd Order 83 na mahigpit na pinagbabawal ang paggamit ng cellphone sa loob ng silid-aralan sa klase o pag-aaral ng mga estudyante at maaaring gamitin sa cheating. Kaya bakit hindi natin sundin ang DepEd order na ito? Pangatlo, dapat sundin natin ang kapalong municipal ordinance. Pinagbabawal ang cellphone sa klase dahil kadalasan sa mga estudyante ay nadidistract at hindi na sa leksyon nakatingin kundi sa phone. Hindi naman kailangan ng estudyante ng cellphone. Yun lang po at maraming salamat. Ang pangatlong magsasalita sa oposisyon, French Twinkle Manili. Palakpakan natin siya. Sa ating guro, Ginoong Raul Constantino, sa panig ng proposisyon, po ng inampalan, sa panig ng oposisyon, magandang umaga. Ako po pala si French Twinkle o Manili, ang pangatlong tagapagsalita sa panig ng oposisyon. Ang paksa po natin ngayon ay magkaroon ng kasagutan na dapat bang ipagbawal sa ang gadget sa paaralan. Sa panahon ngayon, ito ang isa sa uri ng teknolohiya na kailangan natin sa pag-unlad at sa ating pag-aaral. Kaya isa ako sa hindi sa ngayon na ipagbabawal ang gadget sa paaralan. Dahil nakatutulong rin ito sa mga guro sa paggawa ng lesson plan. Una, gamit ito ng mga guro sa paggawa ng lesson plan. Ano ang gagamitin ng mga guro sa paggawa ng lesson plan? Di ba gadget? Gaya ng laptop. Dahil ang ibang guro natatagalan na ang kanilang pag-uwi. Kaya, dito na sila sa paaralan gumagawa ng lesson plan. Halimbawa, in-research nila sa Google ang DepEd ako at nalabas na ang kakailanganin nila. Pangalawa, makakatulong rin ito sa proyektong pampaaralan. Kagaya ng ating debate ngayon, di ba kukunan natin ito ng video? Kaya kung pagbabawal ang gadget sa paaralan, ano na ang gagamitin natin? At ito pa, last June 3, 2015, nagpalabas ng isang video ang guro natin sa science tungkol sa proseso ng dugo at kung ano ang platelets, red blood cell at white blood cell. Kaya doon, mas pinadali natin naintindihan isang leksyon. Pangatlo, gamit ito para mas lalong mapaunlad ang ating kaalaman. Ayon kay dating Pangulong Ferdinand Marcos, higit na kailangan ng mga bansang papaunlad gaya ng Pilipinas ay ang tulong pangkabuhayan at makabagong teknolohiya. Sinabi niya ito noong Mayo 1976 doon sa Kenya sa kanilang pagpupulong ng United Nations Conference for Trade and Development at pati na rin sa pagpupulong ng ASEAN noong 1981 sa Cancun, Mexico. Sa larangan ng edukasyon, makabagong teknolohiya rin ang kailangan. Kung wala tayong alam dito, mang tayo dito. Kaya kung hindi natin gagamitin, paano tayo makakasabay sa pagunlad ng ibang bansa? Kaya ano pang hinihintay nyo? Panig na kayo sa amin, sa ating paaralan, cellphone ay panatilihin at makakatulong rin sa magpapaaralang gawain. Yan lang po at maraming salamat. Ang pang-apat na magsasalita sa proposisyon, Babylin May Sinias. Palakpakan natin siya. Magandang umaga sa ating
Magandang umaga sa ating lahat sa aking katunggaling panig ng oposisyon, sa aming guro, Sir Raul Consinsino, at higit sa lahat ng ating lupon ng inampalan. Ako si Baitin Misinyas, ang ikaapat na tagapagsalita sa panig ng oposisyon. Ang paksang pagdedebatehan ay bigyang kasagutan na ang cellphone o iba pang gadget ay pagbabawal sa paaralan. Isa ako sa sang-ayon na ang cellphone o iba pang gadget ay pagbabawal sa paaralan. Bakit? Heto ang tatlo kong dahilan. Una na dyan ang problemang naidudulot dito sa kabataan. Napapabayaan na nila ang kanilang pag-aaral. Hindi sila nakikinig sa kanilang guro. Kaya ito ang dahilan kung bakit bumababa ang kanilang grado sa iba't ibang asignatura. Pangalawa, nagsasayang ka pa ng oras, hindi ka na nakikinig sa kanyang guro. Paano ka matututo niyan? Pangatlo at huling dahilan kung bakit ipagbabawal ang cellphone sa paaralan ay pwedeng sakit na may dulot ito sa atin dahil sa tagal sa pagkatutok sa cellphone, hindi maiwasang sumakit ng ulo o kaya pagkahilo nito dulot ng radiation. Kaya sali na kayo sa amin cellphone policy sa paaralan natin para ang mag-aaral ay sa leksyon na totoo ang pansin. Yun lang po at maraming salamat. At ang pang-apat na magsasalita naman sa oposisyon, Gwen Missy Recuerdo. Palakpakan natin siya. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lupo ng inampalan. Magandang umaga. Ako po si Gwen Missy Recuerdo, tumatayong ikaapat sa tagapagsalita sa panig ng oposisyon. Umuunlad na talaga ang ating teknolohiya. Isa na dito ang larangan ng komunikasyon. Ang mga bata ngayon ay high-tech na. May kanilang gadgets, ngunit ang karaniwang nakikita natin ay ang cellphone na karaniwang din dinadala sa paaralan. Isa ako sa hindi sang-ayon na ang cellphone o iba pang gadgets ay pagbabawal sa paaralan dahil may mabuti rin itong ibigilot. Una, problema pang emergency. Halimbawa, may mangyayari sa isang estudyante at nasa kritikal ang kalagayan nito sa loob ng paaralan. Di ba cellphone ang nakakatulong na makontak ang kanyang mga magulang o iba pang impormasyon? Di ba? Pangalawa, ang cellphone ay magagamit bilang diksyonaryo. Minsan sa ating klase ay kailangan mag-research ng mga salita at mga pahulugan dito at malabo na makita sa diksyonaryo. At upang maipadali, cellphone ay makakatulong dahil nandyan ang Merriam-Webster, Google, Mozilla for Facts at iba pa. Pangatlo, cellphone at iba pang gadget ngayon ay gamitan na sa pag-aaral. Ginagamit na ngayon ang cellphone at iba pang gadget sa paaralan o sa paaralan sa mga mauunlad na bansa. Sa pamamagitan ng internet, may mga klase na ginaganap sa pamamagitan ng online. Di na kailangan magharap sa inyong guro at mga kaklase. Di na kailangan mag-travel. Di na kailangan ng papel, ballpen. Dahil ito, maunlad sila. Bakit di natin sila tularan? Kung kaularan ay nais cellphone at iba pang gadget, di na pagbawal ang paggamit. Kaya, dapat lang ninyo kaming panigan sa aming ninanais. Yun lang po ang mga sila. Ang panglimang magsasalita sa proposisyon, Nicole Cinco. Palakpakan natin siya. Magandang umaga sa ating lahat, sa aking mga kaklase, sa lupo na inampalan, sa aking kagrupo ng proposisyon at sa ating guro, Sir Raul Consinsino. Sinuulit ko po, magandang umaga. Ako nga pala, si Nicole P. Cinco, tumatayo sa panig ng proposisyon. Ang paksa po natin sa pakikipagtunggali ay bigyang kasagutan na ang cellphone o iba pang gadget ay pagbawal sa paaralan. Una, nakakasagabal sa klase dahil kadalasan sa mga estudyante ay nadidistract at hindi na sa leksyon nakatingin kundi sa cellphone. Maraming hindi pumapasok sa paaralan dahil sa cellphone. Palagi na lang nakatambay sa labas ng silid-aralan dahil naglalaro ng cellphone. Pangalawa, naging sanhi ito ng absenteeism o padalas na pagliban sa klase.
Marami lumilibal sa klase dahil sa internet. Tumitingin ng malalaswang palabas at naglalaro ng hindi sakto sa oras. Pangatlo, nakakasira ng ating values lalong-lalo na sa pananalita. Marami kang naririnig ng mga hindi kahaya-hayang salita tuwing naglalaro, lalo na pag mali ang napindot o nagawa. Kung patuloy ito, sana ang ating values, sana ang kulturang Pilipino, sana ang ugaling wagi. Kaya dito na tayo, ipagbawal ito sa loob ng paaralan. Yun lang po at maraming salamat. Magandang umaga. At ang panglimang magsasalita sa oposisyon, Richie May Joy Sinabre. Palakpakan natin siya. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa loob ng Inampalan. Magandang umaga. Ako nga po pala si Richie Joy Sinabi, tumatayong ikalimang tagapagsalita sa panig ng oposisyon. Ang paksa po natin ngayon ay magkaroon ng kasagutan ang cellphone at iba pang gadget ay ipagbawal sa paaralan. Magagamit ang cellphone sa oras ng emergency. Kung may masamang nangyari sa iyo sa paaralan, halimbawa may lagnat ka, tatawagan mo lang ang iyong magulang gamit ang cellphone. Pangalawa, mapapabilis ang komunikasyon. Sabihin natin na nagkaroon ng napakalakas na ulan o baha na kailangan mong lumipat sa isa pang gate. Paano mo sasabihin sa iyong driver o sino mang susundo sa iyo na nasa gate ka na? Iyan, hahanapin ka niya? Hindi sayang lang sa oras. Iyon, dahil lalo na nasa napakalakas na ulan na traffic Kung nandyan nga ang cellphone mo, mas napapabilis ang komunikasyon nyo at nagpaplanuhan nyo ang iyong gagawin para mas may sundo ka ng maayos kahit na traffic. Ikatlo, ang pagdadala ng cellphone ay nakakatulong sa atin pagkalabas natin sa paaralan. May mga pagkakataon na kailangan natin tawagan ang ating magulang, dapat payagan na nila kaming magdala ng cellphone sa paaralan. Yun lang po at maraming salamat. Ngayon, tatawagin ko ang debatal sa proposisyon. Deo J. Gida. Palakpakan natin siya. Magandang umaga sa ating lahat, sa aking mga kakasi at sa aking lubong ng Inampalan. Sa aking kagrupo ng proposisyon at sa aking guro na si Raul Icosensino. Naulit ko po, magandang umaga. Ako nga pala si Gilbert Gida at tumatayo sa panig ng proposisyon. Ayon kay Karen G. Marcos na mayroong nakawal sa paaralan. Bakit? Nangyari na ba yun? Kailan at saan? Ayon naman sa tagapagsalita na sa panig ng oposisyon, na gawin na lamang kagamitan sa pagtuturo at pag-aaral ang gadget na ito. Paano kung hindi lahat ng mga bata ay may ganitong gadget? Ano ngayon ang kanilang magiging kagamitan? Yun lang po at maraming salamat. Magandang umaga. Tatawagin ko din ang debatal sa oposisyon. Cherry J. Macaraeg. Palakpakan natin siya. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po pala si J.J. Timothy, tumatayong naglilibatang sa bahay ng oposisyon. Ayon naman sa tagapagsalita sa proposisyon, Deo J. Gida, na may nangyari na bang nakawan dito sa ating paaralan, kailan at saan? Ito na po ang aking masasagot. Oo nga, hindi pa ito nangyari sa ating paaralan. Pero posible yun, di ba? Hihintayin pa ba natin na may mangyaring ganito sa kapatayo ang aksyon? Sa isa pa ng katanungan, kung di lahat ng mga bata ay may gadget, ano naman ang kanilang gagamitin? Ito ang aking sagot. Oo, posible din yun na hindi lahat ng mga bata magkaroon ng gadget. Pero pwede naman dahil sa pamamaraan ng guro. Bakit? Wala ba silang mga utak dahil hindi sila maparaan? Bakit? Pagpangkat-pangkatid ang
ang mga estudyante, sa isang pangkat, isa lang ang gadgets na gagamitin. O, di ba? Wala pa rin problema. Yun lang po at maraming salamat. Okay, so narinig natin ang dalawang panig na magtunggali. Ang rebuttal nila. Narinig natin paano nila sinagot ang mga isyo tungkol sa kanilang panig. So ngayon naman po, ulitin ko, kukuha tayo mula sa klase ng inyong mga katanungan. Kung mayroon man kayong katanungan na ibabato saan mang panig dito, maaaring dito nga panig sa proposisyon o sa panig ng oposisyon. Ipahayag ninyo ang inyong kinatatayuan ngayon. So, 3 hanggang 5. Ulitin ko. Mula sa inyo, kukunin ko ang inyong panig. Handa na ba lahat? Okay. Sinong gusto ngayong magpahayag ng kanyang opinion? Saan ba siya papanig? Saan ba siya? Sumasang-ayon ba siya sa isang panig o sumasalungat pa siya? Mayroong gusto magsalita? Taas ang kamay? Okay, bigyan natin ng konting minuto. 30 segundo lang para makapag-isip pa. At may bigyan pa ng magandang ideya. Okay? So may nakita ako na nagbasa sa kanyang sinulat. No? Yan siguro. Handa na siguro yan. Yan na ba? Handa ka na? Mayroon ka na, Dabon? Mayroon. Okay. Sige, halika dito. Palakpakan natin si Dabon. Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga po pala si Gia Gindabon. Ang tanong ko po ay para sa proposisyon. Base sa sinabi ni Nicole C. Cinco na isa daw sa dahilan ng absenteeism ay ang gadget. Paano mo naman nasabi na isa sa dahilan ng absenteeism ay ang gadget? Okay, so binabato niya ang kanyang katanungan dito na panig. Ang panig na ito ay panig ng oposisyon. Binabato niya kay Nicole Cinco ang katanungan na paano daw niya napapatunayan na ang dahilan ng absenteeism ay ang cellphone. Okay, so ibig sabihin, sa kanyang panig, pumapanig siya dito na kanyang kinatatayuan ngayon si Dabon. So pumapanig siya sa proposisyon na panatilihin ang cellphone sa paralan na maaari itong gamitin. Okay, magaling. Sino pa? Sana. Sino pang mayroong katanungan? Hindi lang naman katanungan ha, kundi pwede rin na ipahayag mo rin ang iyong panig. Kung saan ka papanig. Okay? Isa pa lang. Tingnan natin dito si Lanoy. Mayroon? Wala. Wala pa. So, nag-generate pa siya ng ideya. Kimberly? Wala rin. Ano yan, Jomar? Mayroon yan? Oh, mayroon. Okay, palapakan natin si Jomar. Umaga sa lahat, po pala si Jomar Bakan. Panayagan ko po ay posisyon. Bakit naman ninyo ipagbabawal ng cellphone? Nakakatulong naman ito sa pag-aaral. Hindi natin ipagbabawal ang cellphone. Halimbawa, paano kung nanggagaling ka sa paaralan at may nakita kang magnanakaw? Sa isang tindahan
wala kang dalang cellphone, paano mo matatawagan ang barangay? Ang pulis. Yan ang kuha tayo, salamat. So, si Jomar, sa kanyang kinatatayuan, papayag siyang panatilihin. Ang katanungan niya, mayroong isang insidente na nakakataon, nakita niya na may nagnanakaw. So, concerned lang si Jomar sa pangyayari. So, isang concerned citizen, si Jomar. Okay? So, ganun, no? Para matulungan naman, kailangan ng cellphone para makapatawag tayo ng pulis. So, yun ang panig naman ni Jomar. Okay, dalawa na ang nagtatanong. Sino pa? Mayroon pa dyan? Ay, Lanoy, okay? Magandang umaga sa ating lahat. Ako po pala si Regine Alano. Ang tanong ko po ay para sa panig ng proposisyon. At papanig po ako sa oposisyon. Ito ang aking tanong. Ayon sa ikatatlong tagapagsalita sa panig ng proposisyon na kailangan daw DepEd Order number 82. Yan ba talaga ang laman ng DepEd Order na yan? Kailan ba iyan ipinatupad? Yun lang po. Maraming salamat. Okay, so, ang katanungan ni Lanoy ay, totoo ba na yung DepEd na order na yon ay talagang yun ang nilalaman? DepEd Order 83 daw, no? DepEd Order number 83. Totoo ba? Sinong tagapagsalitang yon? Si Steven. Totoo nga ba daw na ang nilalaman ng DepEd Order number 83, yun ba nga talaga ang nilalaman na pagbabawal ang cellphone sa paaralan? So, yun ang katanungan. Yung nagsasalita nito si Steven. At sa taas yan ang kamay, anong gusto mo? Sasagutin mo? Okay, tingnan natin. Sasagutin daw ni Steven. DepEd order na yun dapat natin sundin at gawin. At inilabas yun noong July 4, 2014. Yan po ang naman. Okay, DepEd Order nga daw yun. Number 83, inilabas noong July 4, 2014. DepEd Order number 83, inilabas July 4, 2014, ayon kay Steven. Steven, saan mo ba kinuha ito? Saan mo yan nakuha? Tingnan natin. Sige daw. Mag-research po ako. Wow, ang galing naman. Okay, palakpakan natin si Steven. Talaga daw nag-research niya sa internet. May internet ba dito? Ha? Meron? Di. Dito sa ating lugar, hindi lang sa paralan. Wala tayo dito sa paralan. Mayroon tayo wifi lang, packet wifi. Pero sa ating barangay, may internet ba? Meron? Okay, so yun. Totoo yun naman siguro nag-internet si Steven. Okay, meron pa katanungan? 3 na. So sabi ko kanina, 3 hanggang 5. Mayroon pa? Mayroon pa magtatanong? O gustong magpahayag ng kanyang pinatatayuan o pinapanigan? May magtatanong pa? Si Desiree, mayroon? Wala. Yung iba? Wala rin. Oh yes, si Ribota. Palakpakan si Ribota. Tama lang po yun na dapat wala ang cellphone kasi yung cellphone na nakasira sa ating pag-aaral. Yun lang po at maraming salamat. Okay, so nagpapahayag lang siya sa kanyang opinion na tama rin daw pala. Okay, na papanig siya sa katayuan ng oposisyon. Okay, so 4 ang nakapagsabi ng kanilang o nakapagpahayag ng kanilang mga opinion, mga katanungan mula sa ating klase. Okay?
So, nabigyan natin ng linaw ngayon ang issue na ito sa ating debate. Ngayon naman, pakinggan natin ang resulta ng ating lupon ng inampalan. Tatawagin natin. Wala pa. Medyo nahihirapan sila dahil masyadong maganda ang pagkabigay ng maganda ang inyong mga punto na binanggit. Bawat panig. Okay? So, ang ating grupo ng inampalan ay tatawag ng isang best debater. Tatawag rin siya kung sinong nanalo sa dalawang panig. So, ibig sabihin, dalawa ang kanilang babanggitin. At pwede rin silang magbigay ng kanilang mga opinion, ano ang dapat nating i-improve sa ating na ating ginawang debate. Ma'am, pwede rin kayong magbigay ng inyong opinion kung alin pa dito ang nais nating i-improve. Okay? So, habang naghihintay tayo, mayroon pa bang nais magpahayag ng kanyang opinion? Mayroon? Umbaw. Okay. So, mag-isip pa. Pwede pa natin yan mahintay. Okay? Dahono. Yung iba. Wala na talaga. Yung iba na kung takot o video nahiya, kukunin ko na lang ang inyong mga sinulat. Kung nandyan sa notebook yan o sa papel, kukunin ko yan mamaya. Kung nahihiya kayo na ipahayag ang inyong mga opinion dito sa harapan. Okay? Si Lanoy, tapos na, no? Nakapagbigay na siya ng kanyang opinion. Bakaling? Meron? Try. Bakit? Mahiya talaga? Okay. Yung iba? Si ano? Wala? Okay. Leo? Wala rin? Marian. Okay, si Marian may sinulat. Gusto lang niyang ipasa. Hindi na niya basahin. Okay? So, mayroon na. Ito na. Excited na ba kayo? Yes! So, tingnan natin ang kinalalabasan ngayon. Makinig din sa kanilang mga payo kung ano pa ang dapat natin i-improve. No? Kasi mayroon pa tayong mga pagkukulang na kailangan pa nating i-improve sa susunod. Okay? So, ito na si Ma'am Oreo, ang ating OIC of the month. Okay, so magandang umaga sa ating lahat. Okay, so kami po, habang kami tumitingin dyan sa inyo, parang kung example natin ngayon ng mga presidente, parang kayo yun. So nakikita namin sa inyong lahat ngayon na parang meron na tayong naisisilang na mga pwedeng maging mayor, pwedeng maging presidente ng Pilipinas. At kami ay nagagalak sa inyong ipinakitang galing. 5 bagsak para sa kanila. 2. Ayun, 5. Naging 6 pa nga eh. Okay, so ang sa amin lang doon, habang kami tumitingin sa inyo, maganda yung mga ipinakitang ideya. No? Kahit kami, hindi namin napag-isipan na ganun pala ang posibleng mangyari pag may cellphone, pag walang cellphone. Maganda yung ipinakita na kung mayroong cellphone, anong pwedeng or anong posibleng mangyayari sa ating
pag-aaral, sa inyong pag-aaral. Kung may cellphone, pwedeng magiging, ano na yon, laruan, kung minsan. Kunti na lang yung pwedeng sabihin natin na sa pag-aaral. Kasi sinasabi natin sa ating magulang, ma, bilan mo ko ng cellphone kasi kailangan namin sa klase. Unang-una, ginagamit nga. Pero sa sa kahuli-hulihan na, minsan nagiging laruan na. Tama din yon. Dito naman sa kanila, dahil nga technology na tayo ngayon, no? Mas dapat alam natin na gumamit ng mga ganon, mga gadget kasi makakatulong. Pero, para sa kaalaman ng lahat, kayong dalawang mga grupo ay mga magagaling. Sa inyo dyan, depende na lang sa inyo kung tutuhanin or gagawin ba natin yung dapat gawin bilang mga mag-aaral. Kung may cellphone, di mas maganda kasi marami tayong pwedeng gawin sa ating pag-aaral. Kung walang cellphone naman, dapat tandaan natin na marami din naman na tayong mga aklat, no? Parang hindi ko yun narinig kanina yung mga aklat. Meron ba yun? Marami naman tayong mga aklat na pwede din natin gamitin, no? Hindi yun pwedeng, hindi na lang natin ipagpatuloy yung pag-aaral natin kasi wala tayong gadget. Pwede naman natin kahit walang gadget, meron namang mga aklat na dati-rati pa, yun ang pinagkukunan natin ng kaalaman. So, hindi yun, sakay ng babag sa Pilipino, hadlang. No? Hindi pwedeng maging hadlang ang gadget na hindi tayo pwedeng magtapos ng ating pag-aaral. Tama o mali? Yes. Kaya nga kung minsan siguro dahil sa ano na natin sa gadget, minsan yung mga aklat natin napabayaan na. So, pero kung tutusin natin yung kung ano ang meron diyan sa cellphone, nandyan yan lahat sa aklat. Kaya huwag din natin pabayaan yung mga aklat natin dahil ginagastusan din yan ng gobyerno. Nagiging DepEd order lang yung sinasabi kanina ni Steven kasi maraming reklamo ang mga teachers, mga parents sa gadget. Kaya nagiging yon. Pero hindi yon ibig sabihin na ipinagbabawal. Ipinagbabawal kung ginagamit dito ang cellphone sa hindi mabuti. Gaya ng gagamitin sa mga video na hindi naman para sa pag-aaral, mga malaswa. Kaya kung minsan, ipinagbabawal yan ng mga guro. Para patas. Kasi ilan ba ang ratio sa estudyante na may cellphone at walang cellphone? Halimbawa, sa 40 na mga mag-aaral, ilan ang mayroong cellphone? 34 ang na-cellphone sa eskwelahan or 100% na? So, ano na lang, kasi maganda yung ipinakita nilang pagpapayag, maganda din sa kanila. Ang sa atin na lang, kung meron tayong cellphone, gagamitin natin ang wasto. Diba, Kimberly? Gagamitin ang wasto. Kung wala namang cellphone, kasi walang pambili si nanay, walang pambili si tatay, alangan naman magnakaw para magkaroon lang ng cellphone, para makapagtapos. Hindi yun, yun na ang masama. Kapag gusto mong magkaroon ng gamit, tapos, binilhan ka nga ng mama mo kasi palangga, mahal, ng anak. Kaya ang nangyari, binilhan. Ikaw naman anak, anong ginagawa mo sa gadget mo? Ano ang ginagawa mo dyan? So, mag-isip-isip lang. So, maganda, no? Very impressive. Kumbaga, hinog na talaga ang mga grade 6 para pumunta sa high school. Lalo-lalo na itong si Sandara, galing-galing. Pati yung mga facial expression niya, no? Alam na alam niya. Sino ba nagturo mo? Sino nagturo sa iyo pala? Ikaw lang? Yung mga ganun-ganun mo? Parang may may talent ka sa anong sige lang MC sa Tagalog? MC sa Tagalog?
pagpapakilala. Magaling siya. Kayong lahat, magaling din. Si Deo, si Nicole, si Baby, si Steven, napaka-tapang. Si Mary, memorize niya yung kanyang, sinasabi. Si May, magaling din, yung facial niya. Si Marco, si Karen, kilala sa pagtatagalog. Siyempre naman, saan ka ba galing? Diba? Sa Maynila, sa Luzon. Si Divina Gracia, magaling din, no? Si Tinker, magaling. Si Makaraig, magaling din. At si Sinabre, no? Very inspired. At si Macy, grabe, galing-galing. At saka yung mga may galing sa pagtanong. Very bright, no? Baka yung sinasabi ko hindi na sa inyo pero atin-atin lang, no? Parang talagang magaling na ang mga grade 6 ngayon. Buhay na si Duterte. Buhay na si Po. Sino maging gustong Po dito? Buhay na si Marojas. Isa pa. Binay. Si Binay. Napagaganda. Sino? Si Miriam de Pedro Santiago. Napakagaling. No? Tularan niyan sila. May gadget man o wala. Very good. So siguro, handa na kayong makinig ha. Walang personalan. Kung ano man yung hahatol sa inyo ngayon, isa lang naman ang pipiliin bawat grupo. So, tanggapin nyo yon. Kasi hindi siya maging magaling kung hindi dahil sa kanyang mga kasamahan. So, 6 kayo, isa lang ang kukunin. Hindi kayo magiging magaling kung walang kasama sa grupo. So, yun lang. Maraming salamat and mabuhay! Okay, maraming salamat Ma'am Jocelyn, ang ating OIC sa buwang ito, sa buwan ng Pebrero. Okay, so habang nag-compute ang ating mga lupon ng inampalan, so narinig natin ang sinabi ng ating isa sa ating mga judges. So nakita nila na kayo ay mga potensyal na magiging politician, no? So yon ang narinig natin mula sa kanila. So mayroon tayong ala Duterte, mayroon tayong ala Grace po, no? Mayroon mga ganon. Okay, so galing, congratulations sa lahat at pati na sa ating klase na nandito. Maraming salamat sa inyong ipinakitang kooperasyon at interes tungkol sa ating debate. Okay? So, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat at magandang umaga.